Palaging ipinagpapalit ng mga tao ang isang sandali ng kaligayahan para sa mas malaking sakit. Hoy, napanood mo ba yung video ngayon? Sinira niya ang isang kasalan. Gwapo ang lalaki, maganda ang babae. Bagay na bagay sila. Ito ba yun? Nang araw ng diborsyo ko, ang asawa ko ay dumating sa kasalan ng kanyang junior at pinigilan ito. Excuse me. Pwede ko bang tingnan yung video? Di ba ang sweet-sweet? Parang drama lang. May sinira ng kasalan. Yung paraan mo ng pagpigil sa kasalang yon. Parang noong 18 taong gulang ka at nagtapat sa akin. Ganoon pa rin ang kabataang espiritu. Ganoon pa rin ang tunay na pagtingin sa iyong mukha. Ma'am, ilang beses mo na iyan napanood. Pwede ko na bang makuha ang cellphone ko? Ay, heto. Salamat. Nandito ako para mag-file ng diborsyo. Heto ang aking mga dokumento. Ma'am, may mandatory cooling off period na tayo ngayon para sa diborsyo. 1 buwan ang kailangan. Ma'am, ang marriage certificate ninyo, kasama si Ginoong Reyes, ay peke. Walang bisa sa batas. Ano? Saan mo nakuha ang marriage license na ito? Mas mabuting tumawag ka ng pulis. Tingnan mo kung naloko ka. Kung ang diborsyo ang katapusan, ang peking sertipiko na ito, ay nangangahulugang hindi niya ako binigyan ng simula. Clara. Paborito mong cake? Dati, kapag gusto ko ng cake mula sa West City, pinagpawisan ka para lang makuha iyon para sa akin. Kapag bumagsak ako sa exam, gumagabi ka sa pagtuturo sa akin. Pero simula nang dumating si Sofia, siya na lang ang laman ng mga usapan mo. Paolo, Ano? manood tayo ng sine sa susunod na linggo. Pasensya na, Clara. Pero sa susunod na linggo, may plano na ako kasama si Sofia. Gusto raw niyang manood ng pagsikat ng araw. Ha? Oo nga. Sofia. Binigyan niya ako ng bihirang kopya ng Dune na wala ng stock. Mahilig din siya sa Interstellar. Pinag-usapan namin iyon magdamag. Paolo, sino si Sofia? Siya ay isang simpleng junior lang sa school. Yun lang. Huwag mo namang ganoon. Hindi siya katulad mo. Magkaiba ang mga kolehiyo namin. Hindi kami nagkikita. Pero pangako ko, pagkatapos nating gumraduate, magpapakasal tayo. Paolo, wala akong pakialam kung paano mo itatanggi ang relasyon mo kay Sofia. Hindi ko kayang tiisin kahit isang butil ng buhangin sa mata ko. Kung hindi, ikakansela mo ang engagement natin. O kaya, puputulin mo ang lahat ng ugnayan mo sa kanya. Siya. Puputulin ko ang lahat ng ugnayan. Hanggang sa araw ng kasal natin? Pinangako mo sa akin na puputulin mo ang lahat ng ugnayan. Akala ko, kung bibigyan kita ng sapat na oras at suporta, unti-unti kang babalik sa dati. Sigurado ka bang hindi ako sasama sa'yo? Wag na, ang haba ng pila. Pare-pareho lang ang proseso. Naasikaso ko na. Paolo, Paolo, napakatanga ko noon. Akala ko talaga, makakalimutan mo ng tuluyan si Sofia at pipiliin mong pakasalan ako. Kumuha ng marriage license. Paolo, magpapakasal na ako bukas. Ang tanging hiling ko ay makita ka isang huling beses bago ako ikasal. Gusto kong ibigay sa'yo ang una kong pagkakataon. Maghihintay ako ng kalahating oras. Kung hindi ka darating, papatayin ko ang sarili ko. Paolo, nasa rooftop na ako ngayon. Gusto ko lang ibigay ang pinakadalisay kong sarili sa iyo. Sino ang nagsabi sa iyong hawakan ang cellphone ko? May asikasuhin ako sa opisina. Kailangan kong puntahan iyon.
Paulo! Sabi nila, pagkatapos bumalik ng isang lalaki sa kanyang pamilya sa pagitan ng kanyang asawa at kabit. Lahat sila ay nagiging guilty sa kabit. Totoo ba iyon? Clara, bumalik na ako sa pamilya. Ano pa ba ang gusto mo? Bumalik ka nga sa personal. Pero ang puso mo? Nakalimutan mo na ba ang lahat ng pinagsamahan natin? Salamat. Ang isang pekeng sertipiko ay isang uri ng kaluwagan pala. Dalhin niyo siya sa ospital, bilisan niyo. Nasa ospital ako. Gising ka na. Tawagan mo ang asawa mo kaagad. Sabihin mo sa kanya na pumunta rito ngayon. Tumigil ka sa pagtawag. Nasa meeting ako. Paulo, sino yan? Wala akong asawa. Doktor, ano ang problema sa akin? Diretsuhin mo na lang ako. Wala kang asawa? Paano nangyari yon? 3 buwan ka ng buntis. Dahil sa kapabayaan mo noon, ngayon ay medyo malnourished ka na. Medyo hindi stable ang pagbubuntis mo. Kaya, kunin mo kaagad dito ang ama. Gusto ko lang ibigay sa'yo ang pinakadalisay na bersyon ng sarili ko. Bumalik na ako sa pamilya ko. Ano pa ang gusto mo? Ang marriage certificate mo kay Ginoong Reyes ay peke, wala itong legal na bisa. Hindi na kailangan. Tulungan mo akong magpa-schedule ng abortion. Ang batang ito, ayaw ko nito. Clara, kung magkakaroon tayo ng anak sa hinaharap, siguradong napakaganda nito. Paulo, ituring mo itong pamamaalam kong regalo. Sa'yo kapag aalis na ako. Hello, kailangan kong ikansela ang household registration ko para sa immigration. Gaano kabilis ang pinakamaaga? Ang pinakamabilis na opsyon ngayon ay tumatagal ng 15 araw. 15 araw na lang. Paulo, salamat sa pagsagip mo sa akin sa kasal na iyon. Ang librong ito, para sa iyo ito. Go. Ito ba iyon? Oo, ang 56th edition. Paborito natin iyon noon. Paulo, ang text na ipinadala ko sa iyo ng gabing iyon, lahat iyon ay totoo. Kung ang una kong pagkakataon ay kasama ka, sana ay handa ako. Handa ako na ibigay ang sarili ko sa iyo, ng buong buo. Sofia, ako ang nagkulang sa iyo noon. Pero ngayon, kami ni Clara ay kasal na.
May meeting akong pupuntahan. Magiging akin din si Paulo sa tamang panahon. May minuto ka ba para mag-usap? Mayroon akong isang bagay na magugustuhan mo. Si, Narinig mo ang lahat ng gabing iyon, hindi ba? Alam mo ba kung ano ang nangyari pagkatapos akong puntahan ni Paulo? Maaari kong sabihin sa iyo. Sinabi niya, napakadalisay ko daw. Hindi niya kayang gawin. Huwag kang magpanggap na kalmado. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. 3 taon na ang nakalipas. Pero hindi pa rin ako kayang bitawan ni Paulo. Ang puso niya ay mananatili sa akin magpakailanman. Heto, sa isang salita ko lang, dadalhin siya rito. Iniligtas niya ako sa kasal. Binilhan pa niya ako ng villa. Sabi niya, dadalawin niya ako linggo-linggo. Ang mga lalaki, alam mo, ang hindi nila makukuha ang laging pinakamaganda. Kaya ikaw, hindi mo ako kailanman matatalo. ang hindi mo makukuha. Ang laging pinakamaganda? Ano naman? Kung ikaw lang talaga ang nasa puso niya, bakit noong 3 taon na ang nakalipas, pinili niyang pakasalan ako at tinalikuran ka? Aminin ko, ang nararamdaman ko para sa kanya noon ay talagang hindi maihahambing sa inyong dalawa na magkasintahan mula pagkabata. Pero mula ng araw na pinilit mo si Paulo, naputulin ang ugnayan sa akin. Natalo ka na. Mula ng araw na pinilit mo si Paulo na putulin ang ugnayan sa akin, natalo ka na. Ganun ba? Oo. Tama ka. Natalo nga ako. Pero Sofia, hayaan mong sabihin ko sa'yo, bilang ang ibang babae na pumagitna sa amin, hindi ka rin mananalo. Tumigil ka dyan! Clara, kumakapit ka at ayaw bumitaw. Hindi ba dahil sa tingin mo babalik siya sa iyo? Ngayon, mapatutunayan ko sa iyo kung sino ang mas mahalaga sa kanyang puso. Baliw ka! Huwag kang gumalaw. Manatili ka diyan. Tada, iabot mo ang kamay mo. Ako, si Paulo, ay ipagtatanggol si Clara habang buhay. Gising ka na. Anong ginagawa mo kay Sofia? Ginawa ko ang gusto mo. Lumayo ako sa kanya. Bakit hinahabol mo pa rin siya? Kaya, pagkatapos kong makatakas sa kamatayan, ang makukuha ko sa kanya, that ay isang akusasyon nang hindi man lang itinatanong kung ano ang nangyari. Ang sinasabi mong paglayo mo ay ang pag-crush mo sa kanyang kasal?
Pinipilit siya sa kasal na iyon. Nabigo ko na siya noon. Hindi ko pwedeng manood na lang habang sinasayang niya ang buhay niya. Clara, wala ka bang awa? Ang mga tanong ko ay dahil sa pagiging selosa ko. Ang sakit na nararamdaman ko ay nangangahulugang wala akong awa. Kung mahalaga siya sa iyo, bakit hindi mo sinabi noon? Anong magagawa noon kung sinabi ko? Hindi ba ikaw ang pumilit sa akin na pumili? Clara, magkasama na tayong nakatira sa loob ng napakaraming taon. May gusto ka, binigay ko sa'yo. Wala akong utang na loob sa'yo, di ba? Oo, ako ay nawala sa landas sandali. Pero mabilis akong nakabalik sa tamang daan. Pero ikaw, patuloy kang humahabol kay Sofia. Sinusubukan mo ba akong baliwain? Kailangan ko lang ng kaunting espasyo. Alam ko, galit ka dahil kasama, hindi ako, kasama mo sa anibersaryo natin. Ito ang bag na gusto mo palagi. Makalipas ang 5 araw, dadalhin kita para makita ang aurora. Tigilan mo ang pagiging madrama. May mga gagawin ako sa kumpanya. Alis na ako. Peke ang kasal na ito. Anong anibersaryo ang pinagsasabi mo? Makalipas ang 5 araw, wala na ako rito. Doktor, gusto ko nang ma-discharge. Hello. Tumakas ako sa kasal. Galit na galit ang mga magulang mo. Pinipilit nila akong magpakasal. At sa loob ng 5 araw, alam mo, dat ayoko pakasal sa lalaking iyon. Dat na 10 taong mas matanda sa akin. Gusto ko lang manatili sa tabi mo, kahit walang titulo. Huwag kang mag-alala. Makalipas ang 5 araw, pakakasalan kita para bigyan ng sagot ang mga magulang mo. Pero hindi ba kasama mo si Clara? Kami lang ay. Nagkaroon ng seremonya ng kasal. Hindi kami kumuha ng marriage license. Makalipas ang 5 araw, gagamitin ko ang anibersaryo namin at ang pagdadala sa kanya para makita ang aurora bilang dahilan para mapaalis siya at pakakasalan ka. Aurora. Nakuha ko. Paulo, gutom na ako. Kukuha ako ng pagkain para sa iyo. Hintayin mo ako dito. Sunog! Bilisan mo! Nasusunog na! Sofia, nasaan si Sofia? Noong 16 ako, may malakas na lindol. Patakbo siyang pumunta sa akin. Siya ang humukay sa mga guho gamit ang kanyang mga kamay para iligtas ako. Ang batang lalaking iyon, ang mga kamay niya ay puno ng dugo. Pwedeng may aftershocks anumang oras. Umalis ka na dito. Nandyan pa si Clara? Lumabas ka! Umalis ka sa harap ko. Pero ngayon, mahigit 1 dekada na ang nakalipas. Patakbo siyang papunta sa ibang tao. Handa na. 3, 2, 1. Ma'am, narinig ko pong nakalabas na sa ospital si Ginoong Dela Cruz. Ikaw po ang mag-aalaga sa kanya, di ba? Sasabihin ko sa kusina na maghanda ng mga sangkap. Talagang gugustuhin mong magluto ng sabaw para sa kanya.
Mula ngayon, wala na akong pakialam sa mga bagay-bagay niya. Normal lang sa mag-asawa ang mag-away. Mahal na mahal ka pa rin ni Ginoong De La Cruz. Clara, kaya ang kasal ninyo ni Paulo ay peke pala talaga. At ako pa ang tinawag mong kabit? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Pumayag na si Paulo na kumuha tayo ng marriage license. Sa loob ng 5 araw, paaalisin ka niya at dadalhin ako sa civil registry para ibigay sa akin ang nararapat kong katayuan. Mula ngayon, ako na ang legal na asawa ni Paulo at ikaw ang kabit. Ma'am, ang marriage certificate ninyo nitong si Ginoong De La Cruz ay peke. Wala itong anumang legal na bisa. Si Binibining Santos po ba ito? Narito po ako upang kumpirmahin ang iyong itinerary. Ang iyong ticket papuntang Paris ay sa loob ng 3 araw. Tama po ba? Ang flight ko ay nakatakda sa 3 araw mula ngayon. Saan ka pupunta sa loob ng 3 araw? Saan ka pupunta sa loob ng 3 araw? Hindi ba't dadalhin mo ako para makita ang aurora? Tumawag ang airline para kumpirmahin ang itinerary sa akin. Naaksidente ako at naospital ng 3 araw. Ni hindi ka man lang dumalaw sa akin. Ni hindi mo sinagot ang mga tawag ko. Hindi ko narinig. Wala ka bang itatanong? Tulad ng kung saan ako nasaktan o kung gaano ito kalala. Dati, ako ay nag-alaga sa'yo ng buong ingat dahil minahal kita ng buong puso. At ikaw, ay nagbigay din sa akin ng dalisay at tapat na pagmamahal. Ngayon na may iba na sa puso mo at nadungisan ang ating pagmamahalan, maghiwalay na lang tayo. Hindi mo ba naisip na masyado akong kontrolado? Naisip ko na, mula ngayon, bibigyan kita ng sapat na espasyo. Kung ayaw mong sabihin ang isang bagay, hindi kita pipilitin. Kung ayaw mong gawin ang isang bagay, hindi kita pipilitin. Clara, naiinggit ka pa rin? May subasta ngayon. Isasama kita. Kahit anong gusto mo. Malalampasan ko ang sino man sa subasta para makuha ito para sa'yo. Sinabi kong hindi. Ang sakit ng tiyan ko, parang naninikip. Baka kaya side effect ng pagkalaglag. Clara, anong nangyayari? Masama ba ang pakiramdam mo? Paulo, pinipilit na naman akong magpakasal. Ikaw, halika, sagipin mo ako. Clara, nasa panganib ngayon si Sofia. Kailangan kong tulungan siya. Nandyan si Ginang Lim. Maayos niya kayong aalagaan. Okay? Huwag kang mag-alala. Babawi ako sa iyo mamaya. Malapit na tayong maghiwalay. Wala nang susunod. Wala nang kinabukasan. Ginang, gising ka na sa wakas. May hematosle ka sa loob ng matris. Kung hindi ka namin dinala sa ospital ng mas maaga, baka nagka-hemorrhage ka na. Muntik ka nang hindi na maging inabalang araw. Salamat, Ginang Lim. Wala kung saan si Ginoong Reyes ngayon. Tumawag ako sa kanya ng 37 beses, ni isa'y hindi niya sinagot. Pero wag kang malungkot, Ginang. Kapag tapos na siya, tiyak na darating siya para asikasuhin ka kaagad. Mahal na mahal ka niya. Dati, nung nasugatan ang kamay mo, sobrang nag-alala siya para dalhin ka sa ospital. Nung nagkaregla ka at sumakit ang puson, nasa tabi mo siya buong araw. Naghahanda ng brown sugar water at hinihilot ang tiyan mo. Ginang Lim. Yung paulong nag-aalala para sa akin, ay wala na. Ipadala mo ito kay Paulo? At sabihin mo?
Clara, may problema sa isang company project na ginagawa ko. Baka kailangan kong ayusin muna ito bago ako makapunta. Maaari bang ikaw na lang muna ang pumunta para makita ang Northern Lights? Huwag kang mag-alala. Nag-ayos na ako ng mga tao doon. May kasama ka sa buong oras. Kapag naayos ko na ang mga bagay dito, lilipad agad ako para makipagkita sa iyo. Okay lang ba yon? Si, Clara, nasa airport ka na ba? nandito na ako. Malapit nang sumakay. Paolo, may regalo ako para sa iyo. Huwag mong kakalimutang tingnan yon. Ano? Paolo, noong 18 ka, naisip mo ba kailanman na sa edad na 28, magkakanulo ka sa akin ng ganito? Di ako yon. Magpatuloy ka lang. Huwag lilingon. Huwag mong patawarin siya. Malapit na tayo. Tara na, Paolo. Itabi mo na ang iyong telepono. Siya? Kayong dalawa, congratulations. Salamat. Hello? Ginoong Paulo Palmer? Isa po akong tagahatid. Kasalukuyan po ba kayong nasa tanggapan ng sibil sa lungsod ng Ilog Bayan? Oh. Ginoong Palmer, ito po ay regalo mula kay Binibining Santos. Inihanda para sa inyo. Pakitingnan po ninyo sa pagtanggap. Galing ba ito kay Binibining Clara Santos? Oh, Ang regalo ni Clara. Bakit dito ipinadala? Tara na. Ginoong Palmer, pakitingnan po ninyo. Ginoong Palmer, pakitingnan po ninyo. Siya? Isang pagpapalagan. Clara, anong nangyayari? Ginoong Palmer, si Binibining Santos ay nagpakuha rin sa akin ng isang mensahe para sa inyo. Anong sinabi niya? Sabi niya, Ano raw ang sinabi niya? ayon kay Binibining Santos, ang mga biglaang pagbabago ay nagpapalamig sa dating mainit na puso. Ngunit sinasabi mo namang madaling mabago ang isang matandang puso. Ang ating anak, ibinabalik ko sa iyo. Huwag mo na akong hanapin. Tapos na tayo. Tingnan mo ang sinasabi ng tulang ito. Kung ang buhay ay tulad noong tayo'y unang nagkita, bakit pinangungulila ng hanging taglagas ang pininturahang pamaypay? Ang mga biglaang pagbabago ay nagpapalamig sa dating mainit na puso. Ngunit sinasabi mo namang madaling mabago ang isang matandang puso. Paolo, Ano? sabihin mo sa akin, ang mga taong tunay na nagmamahalan ba ay talagang magkakahiwalay na magpakailanman? Siyempre hindi. Paolo, alam ba ni Binibining Santos na ikinasal na tayo, kaya nagalit siya? Kaya nga gumawa siya ng peking abortion certificate? Gusto lang niyang makasama ka niya para makita ang Northern Lights. Peke? Oo, marami akong nakikita online na mga babaeng gumagawa ng peking abortion certificate para subukan ang kanilang mga boyfriend. Noon, sinabi pa nga ni Binibining Santos. Sabi niya, marami siyang paraan para iwan mo ako. Siguro nalaman niya na tinulungan mo ako, kaya nagalit siya. Tama. Kung buntis si Clara, sasabihin niya agad sa akin. Yung abortion certificate na iyon ay tiyak na peke. Huwag mo siyang alalahanin. Palagi naman siyang ganyan.
Bumalik ka na lang at ipaliwanag mo sa kanya. Maaayos din yan. Paulo, sa tingin ko, si Binibining Santos ay tiyak na nagkamali ng akala. Siguro dapat hanapin mo siya at linawin ang lahat. Huwag kang mag-alala, hindi kita pagpapahirapan. Kakayanin ko ng mag-isa. Sa lahat ng mga taong ito, nasasanay na ako. Anak ka lang, anong lakas ng loob mong tumakas sa kasal mo? Sumama ka sa akin ngayon din. Tama. Tinanggap na namin ang dowry. Ang kasal na ito ay matutuloy, gusto mo man o hindi. Pero may asawa na ako. Hindi na ako pwedeng magpakasal sa iba. Sumama ka sa akin. Ngayon. Hindi. Ano ba ang ginagawa ninyo? Pinush ninyo si Sofia hanggang sa limitasyon. Muntik na siyang magpakamatay. At may lakas pa kayo ng loob na gawin ito? Sino ka? Anong karapatan mo para makialam? Kasal na kami sa batas. Kaya sabihin mo, may karapatan ba ako? O wala? Clara, akala mo ba ang peking abortion certificate ay magpapaiwan sa kanya sa akin? Hayop ka. Nagpakasal ng hindi namin alam. Akala mo pwede ka lang kunin ang aming anak? Tama, ang dote ay nabayaran na. Tatay, nanay, paano ninyo masasabi iyan? Paulo, dapat kang umalis. Huwag kang mag-alala sa akin. Huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, hindi kita iiwan. Heto ang aking card. Sabihin mo ang presyo mo. Kahit anong gusto mo. Siya ay sasama sa akin. Sofia, si Paulo ay may kasintahan ng maraming taon. Maaari ba talaga siyang pakasalan ka? Oo, pakiusap. Ano naman kung magkasama na sila ng maraming taon? Hindi pa rin sila nagpakasal. Gaano ba kaseryoso iyon? Kayo, gawin lang ninyo ang sinasabi ko at pilitin siya. Tiyak na pakakasalan niya ako. Kapag napakasalan niya ako, hindi lang ang mga utang ng pamilya natin ay mababayaran. Tayo ay aakyat sa tuktok. Sa hinaharap, magiging Ginang Reyes ako. Paulo, ang araw na ito. 3 taon ko nang hinihintay ang araw na ito. Mula nung kolehiyo hanggang ngayon, araw-araw ko itong inaasam. Ang makasama ka. Naalala mo pa ba? Noong nasa eskwelahan pa tayo, nangako tayo na magsasama tayong manood ng pelikula. Pero hindi natin ito natuloy. Pasensya na. Nakalimutan ko. Kailangan mong puntahan si Binibining Santos. Saan mo gustong pumunta? Sasamahan kita. Sakto nga ang timing. Sa totoo lang, wala si Clara ngayon. Walang magbabantay sa akin. At wala namang masyadong gagawin. Sa loob nitong 5 araw, mag-enjoy lang tayo. Isipin mo na lang itong pagbabayad sa mga pagsisisi noon. Paulo, ang sarap ng ice cream na ito. Tikman mo. Siya? Oy. Hindi ka pwedeng kumain ng malamig. Sensitibo ang tiyan mo. Ako na ang kakain ito para sa iyo. Paulo, anong nangyari? Wala. Ikaw ang nakakaintindi sa akin. Hindi tulad ni Clara. Gusto lang niyang kontrolin ako. Tara na. Sumasakit ang tiyan ko. Anong problema? Tara na. Wala lang. Clara, ang pagtatago ko nito sa'yo, ang pagtulong kay Sofia, mali ako roon. Pero natakot ako na mag-eskandalo ka.
Anong gusto mo? Pwede kitang bayaran. Clara. Hello. Ang numerong iyong tinawagan ay kasalukuyang hindi maabot. Dati, agad-agad siyang sumasagot sa akin. May nangyari kaya sa kanya? Ginoong Reyes, Ang flight ni Clara ay bababa sa alas 12:30. Ayusin mo na para makapunta na ako. Paolo. Paolo, hindi naniniwala ang mga magulang ko na ikinasal na ako. Hinihingan nila ako ng patunay. Kung hindi, palalayasin nila ako sa bahay. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Ginoong Reyes, pupunta pa ba tayo sa airport? Hindi. Paolo. Kasal na kami sa batas ni Sofia. Nakuha niyo na ang bigay kaya. Bakit niyo pa siya pinipilit? Anong klaseng patunay ang kailangan niyo para tumigil na kayo? Pakinggan mo ang sinasabi mo. Anong silbi ng isang marriage certificate lang? Ang pag-aasawa ay hindi lang tungkol sa bigay kaya. Kailangan din ng 8 pirasong ginto, bahay, kotse, marami pang iba. Sino ang magpapakasal kung wala lahat yan? Pirmahan mo itong kasunduan sa pagbili ng bahay. Saka kami maniniwala na gusto mo talagang pakasalan si Sofia. Kung hindi, magdududa kami na niloloko mo lang siya. Hey, nanay. Pakiusap, huwag ninyong pilitin ng ganyan si Paolo. Pero si Clara ay hindi hihingi ng kahit na ano sa mga yan. Oh, sige. Sige. Ganun ba? Ngayon, mapapanatag na ang loob ko na ipagkakatiwala sa iyo ang anak namin. Nakarating na siguro ang eroplano ngayon. Bakit hindi ka sumasagot sa mga mensahe ko? Tigilan mo nga yan? Paolo. Sige na. Tayo na, magtagay tayong lahat. Tagay na, sige na. Sina? Uminom ka. Oo, uminom ka. Ginagawa akong invisible para sumuko ako. Hindi ngayon. Pagkatapos niyang magwala, babalik din yan, gaya ng dati. Lagyan mo. Sina. Sige na, anak. Inumin mo na. Sina. Isa pa. Tagay na? Sige na. Anak, dagdagan mo pa. Dagdagan mo pa. Anak, lahat ng paborito mong ulat, niluto namin ngayon. Kain ka. Sige na. Isa pa tayo. Sina. Kumuha ka pa. Anak, ulit. Konti pa. Tulungan na kitang umuwi. Lagyan. Hoy, si. Paolo, lasing na masyado yan. Tulungan na kitang umuwi. Hey, nanay, aalis na kami. See ya. Tara na, Paolo. Dahan-dahan, dito tayo. Paolo, Salamat, Sofia. Nandito ako. Umuwi ka muna. pero... Clara, kailangan mong sagutin ang mga tawag ko. Huwag kang magpakamatigas ang ulo. Wala namang nangyari sa amin niya.
Clara? Nandyan ka na. Clara, ang galing mong magpinta. Bakit hindi ka naging artista noon? Dati akong naniniwala na ang pagmamahal sa isang tao ay nangangahulugan ng pagbibigay ng lahat para sa kanila, kahit ang iyong sariling mga pangarap. Binigay ko ang pagpipinta para sa kanya sa loob ng 7 taon. 7 taon. Clara, kaya ikaw ba ay iniisip pa rin siya ngayon? Sa ngayon, gusto ko lang magpinta para sa sarili ko. Clara, ang ganda ng painting mo. Magiging hit yan. Clara, pagkatapos nating gumraduate, magsama na tayong tumira para mas maalagaan kita ng maayos. Mabuti ang trato ko sa'yo habang buhay. Clara, pagkatapos nating gumraduate, magsama na tayong tumira para mas maalagaan kita ng maayos. Sige, magkasama tayo habang buhay. Maglilibot tayo sa buong mundo at makikita natin ang lahat. Di ba pwedeng maglaan ka ng oras para sa akin sa linggong ito? Clara, hindi ba't mabuti naman ang trato ko sa'yo? Kailangan ko lang ng kaunting espasyo. Paolo, Mabuti naman ang trato ko sa'yo, di ba? Gaano pa katagal mo ito itataguyod? Paolo, madaling masaktan ang tiyan mo. Dapat uminom ka ng kaunti. May ginawa akong sabaw. Maghihintay ako sa'yo sa bahay. Paolo, may nakita ako ngayon. Yung mga lumang uniforme natin sa eskwela. Naalala ko tuloy ang daming alaala. Kailan kaya tayo makakabalik para bumisita sa eskwelahan natin? Malapit na ang 3rd anniversary natin. Bibili ako ng cake. Maghihintay ako sa'yo sa bahay. Clara, gumawa ka ng peking abortion certificate. Kawawa ka naman, tinutulungan ko lang si Sofia. Pwede bang wag kang magpaka-unreasonable? Clara, nasaan ka na? Bakit hindi ka sumasagot sa tawag? Nakarating ka na ba? Birthday ni Paolo ngayon. Nag-order na ako ng cake. Sana magustuhan ni Paolo. Pitong taon. Ang totoong nararamdaman, pwedeng magbago sa isang iglap. Sapat para magbago ang isang tao. Anong problema sa lugaw na to? Walang lasa. Ginoong de la Cruz, dati, yung lugaw mo laging ginagawa ni Ginang Reyes. Ngayon, ako ang gumawa. Hindi ko masyadong alam ang gusto mo. Nasaan na siya? Ginoong de la Cruz, hindi pa nakakabalik si Binibining Santos mula nang lumabas siya 6 na araw na ang nakalipas. Ano? Kahapon hindi rin siya umuwi. Ginoong Reyes, ako po ay katulong lang. Hindi po talaga ako dapat magsalita. Pero kahit gaano pa kayo kabusi, dapat mas bigyan ninyo ng pansin si Binibining Santos. Ginoong Reyes. Ang cake na in-order ni Binibining Santos. Ito po. Sumuko na rin siya sa wakas. Ayaw niyang sagutin ang mga tawag ko, nawawala, at nagkunwari pang nagpa-aborsyon. At ngayon, akala niya makakapag-ayos ng lahat ang isang cake. Ngayong pagkakataon, pagsisihan niya ang pag-aasta niya. Sofia, Paolo, birthday mo ngayon. Nagpa-reserve ako ng restaurant. Mag-dinner tayo. Ituring mo na lang bilang selebrasyon ng iyong kaarawan at bilang pasasalamat. si Ginang Lim, pwede ninyong kunin ang cake na ito. Pagbalik ni Clara, sabihin mo sa kanya na may business dinner ako. Hindi ako uuwi ngayong gabi.
Paulo. Maligayang karawan. Cheers. Salamat. Lagi kang pinipigilan ni Clara noon. Wala kang personal na espasyo. Ito talaga ang unang pagkakataon. Nakasama kitang nagdiwang ng iyong kaarawan. Oo nga pala. Bakit ngayon hindi kanya pinigilan? Abala siya. Paulo, salamat sa pagtulong mo sa akin na maiwasan ang arranged marriage noon. Junior kita. Trabaho ko yan. Birthday mo ngayon. Kain ka ng marami. Paborito ni Clara ang mga ito. Dapat mag-uwi ako para sa kanya. Sir, Pwede bang magpapak ng hipon sa Longjing Tea? syempre po. Nanay, Paolo, pagkalipas ng isang buwan, ang tiyuhin mo sa Pransya Gabriel, ay uuwi para magdaos ng eksibisyon ng sining. magkakaroon tayo ng family dinner noon. Tandaan mong dumalo. Si Yanay. Clara, gusto ni nanay na pumunta tayo sa loob ng isang buwan para dumalo sa family dinner. Tigilan mo na yan. Magbati na tayo. Dinala ko rin ang paborito mong ulam. Ginang Lim. Nasaan si Clara? Hindi pa ba siya umuuwi? Ginoong Palmer Binibining Santos ay hindi pa talaga umuuwi. Kahit ako, hindi siya makontak. Kaninang umaga, pinagbantayan mo ako kay Clara. Anong ibig mong sabihin? Pagkatapos makunan si Binibining Santos, nagkaroon siya ng hematometra. Kung hindi ako nakatakbo noon para dalhin siya sa ospital, baka malala ang pagdurugo niya. Sa hinaharap mahirapan ka ng magkaanak muli. Nagkaroon siya ng miscarriage. Si Clara ba ang nag-utos sa iyo nito? Kinanglim? So kasabwat ka niya? Hindi ako nagbibiro. Nung araw na na-admit si Binibining Santos, nasa ospital ako. 37 beses kitang tinawagan. Hindi ka sumagot. Ibinabalik ko sa iyo ang iyong anak. Huwag mo akong hanapin. Tapos na tayo. Imposible iyon. Sinusubukan lang niyang pilitin akong humingi ng tawad. Hello? Ang numerong iyong diniyal ay kasalukuyang hindi maabot. Pitong taon na tayong magkasama. Hindi pa niya ako kailanman binablock dati. Watson, hanapin mo si Clara. Sundan mo siya. Alamin mo kung nasaan siya ngayon. Ngayon din. Ginoong Reyes, anong ginagawa mo? Pwede mo ba akong tulungang i-check kung peke ito? Ito ang aming ospital na papeles para sa abortion. Totoong dokumento ito. Tingnan mabuti ulit. Si Binibining Santos ay nagpa-abortion noong unang araw ng Nobyembre. Naalala ko siya. Ako ang nakakita sa kanya ng araw na iyon. Dahil sa malnutrisyon sa unang bahagi ng pagbubuntis, hindi maayos ang paglaki ng fetus. Tama, sinabi ko pa nga sa kanyang tawagin ang asawa niya para pumunta. Pero sabi ni Binibining Santos, wala raw siyang asawa. Pinili niyang magpa-abortion. Wala siyang asawa. Pinili niyang magpa-abortion. Imposible. Ginoong Palmer, ano ang relasyon ninyo kay Binibining Santos? Ang embryo mula sa operasyon ng araw na iyon ay nandito pa rin sa aming ospital, sa cryo storage. Dalhin mo ako roon. Pabayaan niyo muna ako. Noong nagpa-abort siya,
Nasaan ako? Tumigil ka. Nasaan tayo? Paulo, sino yon? Anak natin yon. Anong karapatan niya nang walang pahintulot ko, basta na lang niya inalis? Paulo, nagtanong si nanay kung kailan tayo magkakaanak. Mas gusto mo ba ang lalaki o babae? Lalaki man o babae, basta anak natin. Maganda talaga yon. Ginoong Palmer, inimbestigahan namin ang kinaroroonan ni Binibining Santos. Hindi siya sumakay sa flight na yon para makita ang Northern Lights. Nasaan na siya? Ang ID ni Binibining Santos at impormasyon ng bank card ay pawang nakansela na. Nabura na rin ang kanyang mga social media account. Parang nawala siya sa mundo ng tuluyan. Nawala siya sa mundo ng tuluyan. Imposible. Pinagpasyahan niyang tanggalin ang sanggol natin tapos bigla na lang siyang nawala. Napaka-immature. Nag-away kami. At ngayon, tinitigilan niya ako. Hanggang sa itinapon niya ang nag-iisang anak natin. Alamin mo kung nasaan siya. Hanapin mo siya. Opo, sir. Clara, bumalik ka na. Paulo, narinig kong wala si Binibining Santos. Kaya dinalaw kita para alagaan ka. Ikaw pala. Paulo, hindi ka ba masaya na nakita mo ako? Anong problema? Nagpa-abort siya. Totoo iyon. Anak natin iyon. Paano niya lang basta itinatapon iyon ng basta-basta? Ang anak natin ay wala na talaga. Paulo, ang sinasabi mo ba, ang sanggol, ay ipina-abort ni Binibining Santos? Napakawalang puso niya. Kung anak natin iyon, hinding-hindi ko itatapon. Hindi lang niya itinapon ang sanggol natin. Bigla pa siyang nawala. Talagang wala na siya sa sarili. Paulo, si Binibining Santos, baka gusto ka lang niyang galitin. Kapag nagalit siya, tinitigilan ka lang niya, diba? Tandaan mo nung nasa eskwelahan pa tayo, ganit-ganit ganyan din ba siya mag-tantrums? Siguro, mawawala rin yan paglipas ng ilang araw. Tama? Babalik din yan pagkatapos niyang magwala. Hindi ako nag-aalala. Paulo, bago bumalik si Binibining Santos, lilipat ako rito para alagaan ka. Hindi talaga ako mapapanatag kung mag-isa ka lang dito. Kung hindi ka sasagot, ibig sabihin, yes, yan. Huwag kang mag-atubiling tumanggi. Kung gayon, maghahain na ako ng hapunan. Hindi magtatagal. Ako na lang ang nasa isip ni Paulo. Sir, ayos ka lang po. Salamat. Sino ka? Elenan. Oy. Oy. Okay ka lang? Clara, kumusta? Kilala mo ako? Kilala mo ako? Ako. Ikaw nga, ikaw ang nagbenta sa akin ng lumang pinturan ko at wala ang 2 araw, kumuwas na ang tinta.
Kailangan mong ibalik ang pera ko ngayon. Kung hindi, gigibain ko ang studio na ito. Ginoo, nung binili mo ito noong isang araw, paulit-ulit kong sinabi sa iyo na ang silk painting na ito mula sa Tang Dynasty ay kailangang itago sa palagiang temperatura. At saka, nabasa sa ulan ng sa iyo. Tigilan mo na yan. Sa tingin ko, sinusubukan mo lang umiwas sa responsibilidad. Ngayon, wawasakin ko ang karatula mo. Oy, Ikaw, Gino, ang pag-ipon ng mga lumang pintura ay nangangailangan ng masusing pangangalaga. Kung hindi, kahit ang pinakamahalagang likhang sining sa iyong mga kamay ay masisira. At saka, maliwanag na nakasaad dito sa tindahan na anumang pinsala sa pintura na dulot ng kapabayaan ng bumibili ay hindi maibabalik ang bayad. ano, gagibain ko. Ang studio na ito ngayon. Anong magagawa mo? Aray! 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 Mali ako! Pasensya na. Hindi ko inaasahan na makakakita ka ng ganitong pangyayari. Hayaan mong magpakilala ako ng maayos. Ako si Gabriel. Ako ang may-ari ng studio na ito. kumusta? Manager de la Cruz. Ako ang bagong artista dito. Ako si Clara. Alam ko. Ni isa, wala akong mahanap. Ano ba ang ginagawa ninyong lahat? Sino ang nagpapasok sa iyo? Paulo, gumawa ako ng sopas ng ibon para sa iyo. Ilang araw ka nang hindi kumakain ng maayos. Wala man lang isang proper na pagkain. Paulo, mahigit 10 araw na, hindi mo ako kinakausap ng maayos. Mahihigit 10 araw ng tuloy-tuloy. Nag-aalala lang ako baka masyado kang pagod. Pasensya na, Sofia. 10 araw na lang ang natitira bago ang handaan ng pamilya. Iniiwasan pa rin ako ni Clara. Nakakainis lang talaga. Tikman mo. Masyadong matabang. Hindi ganyan magluto. Si Clara. Si Clara na naman. Sofia, hindi kita sinisisi. Okay lang, Paulo. Alam kong malungkot ka. Sasama ako sa'yo sa family dinner sa susunod na mga araw. Baka maging mas madali kung may date tayo. Ang init ng ulo ni Clara. Kapag nakita niya akong kasama si Sofia, hindi siya makakapagpigil. Sige. Huwag kang mag-alala, Paulo. Sisiguraduhin kong maayos ang pagdiriwang. Oh, Ang pag-restore ng mga lumang painting ay parang pakikitungo sa puso ng tao. Hindi mo pwedeng madaliin. Kailangan mong maging matyaga at dahan-dahan. Salamat. Na pala, Clara. Sa loob ng 10 araw, uwi ako para magdaos ng eksibisyon. Nais kitang imbitahan. Sa panahong iyon, magkakaroon ng solo exhibition para sa'yo. Salamat, Ginoong de la Cruz. Pero baguhan lang ako. Clara, ang mga painting mo ay karapat-dapat. Masaya talaga ako na kinikilala mo ako. Elenan, bukod doon, may hihilingin ako sa'yo. Kung wala ka pang asawa, Binibining Santos. Nais kong hingin ang iyong kamay sa kasal. Alam kong biglaan ito. Pero sa loob ng 10 araw, kailangan kong umuwi para sa isang pagsasalo-salo ng pamilya. Matanda na ang lola ko. Lagi niyang gustong makita akong ikasal. Ayokong magkaroon siya ng anumang pagsisisi. Siyempre, Binibining Santos, kung gusto mong tumanggi, maaari kang gumawa nito anumang oras. Hindi ko gagamitin ang bagay na ito para ipilit sa'yo. Eh bakit ako ang pinili mo?
Siguro dahil si Binibining Santos lang ang kilala kong Chino. Gagawin ko. Clara, sigurado ka ba? Nang dumating ako rito, wala akong dala. Walang studio ang kumuha sa akin. Tanging ang studio ni Ginoong de la Cruz ang nagbigay sa akin ng pagkakataon at pinakita ang aking trabaho sa maraming tao. Ang pabor na ito, tutulungan kita. Mabuti. Kaya tara na sa City Hall para kumuha ng lisensya ngayon. Hoy, Manager de la Cruz. Yung City Hall sarado na ngayon. Ay. Elngon. Pasensya na, Clara. Akala ko hindi ka papayag. Pero, kahit na ito ay usapan lang, ang magkaroon ng magandang asawa ay karangalan pa rin para sa akin. Lagi sinasabi ni Lola, huwag mong samantalahin ang taong nasa mahinang kalagayan. Pero kung ikaw, okay lang sa akin na ako ang maging kontrabida. Tara na. Ang grupo ng mga Reyes ay naghahanda ng isang salo-salo ngayong araw sa hotel ng Langit Tanaw. Narinig ko na ang pangulo ng grupo, si Paulo, ay dadalo kasama ang kanyang asawa. Lubos nang nahanda ang hotel. Ginoong Reyes, nahanap na namin ang bakas ni Binibining Santos. May record ng kanyang pagpasok kahapon. At nag-check-in siya sa hotel ng Langit Tanaw. Iyon din ang hotel para sa salo-salo ng inyong pamilya ngayon. Ganoon ba? Alam ko na. Talagang hahanapin niya ako. Paulo, alis na tayo. Tara na. Simula ngayong araw, malalaman ng lahat na ako si Ginang Reyes. Tungkol sa issue sa gallery space. Hindi ako makakapunta dyan ngayon. Ako na lang ang papasok. Ikaw na muna ang asikasuhin ang problema sa gallery. Ako ang nag-aya sa'yo. Paano kita iiwan dito ng mag-isa? Pero mas gusto kong maging maayos ang ating exhibition. Magtiwala ka sa akin. Sige na. CJ, babalik ako kagad. Tawagan mo ako kung may mangyari. Si. Clara, alam na mo na ako ang pinakasalan niya. Bakit ka pa bumalik? Wala kang pakialam kung saan ako pupunta. Hindi mo naman talaga iniisip na mahal ka pa ni Paulo, di ba? Ako ang mahal niya. Dinala niya ako rito ngayon para sabihin sa lahat na ako ang kanyang asawa. At ikaw lang ang kabit. Wala akong pakialam sa ginagawa niya dahil hindi naman talaga para sa kanya ang pagpunta ko rito. Dahil hindi ako narito para sa kanya ngayon. Hindi talaga. Binibining Santos, alam kong galit ka. Pwede mo akong saktan kung paano mo gusto. Kaya kong hiwalayan si Paulo ngayon din para magkaroon ka ng puwang. Clara, kung may hinanakit ka man, sa akin mo ibuhos. Nagpakasal kami ni Sofia para matulungan siya. Wala namang nangyari sa amin. Pero ikaw, nawala ka. Pinatay mo pa ang anak natin. Paano ka naging ganito kasama? So, ganito na pala. Kapag hindi mo na talaga mahal ang isang tao, hindi mo na mararamdaman ang pagkamuhi. Kung magsusori ka lang ng maayos, pwede pa kitang patawarin. Pwede tayong magkaroon ng anak sa hinaharap. Sa banquet na ito, isasama kita. Paulo, Paulo, hindi ba ako malinaw? Tapos na tayo. Clara, binigyan na kita ng paraan. Hanggang kailan mo ito itataguyod? Kung tapos na tayo, bakit ka nandito pa? Clara, mag-sorry ka kay Sofia. Naghihintay pa ang mga matatanda sa loob. Huwag kang mag-ingay. Bitawan mo ako. Sabi ko hindi ako narito para sa'yo. Para kanino ka narito? Asawa ko siya. Narito siya para sa akin.
Tito, Okay ka lang. kayong dalawa. Imposible. Ikaw? Ikaw ang tiyuhin ni Paulo? Clara. Panggagago lang ito para makaganti sakin, di ba? Paano mo nagawang pakasalan ang tiyuhin ko? Ito ang marriage certificate namin. At dapat mo siyang tawaging Tia. Kasal ka na sakin. Paano ka makakapagpakasal sa iba? Paulo, hindi naman tayo kumuha ng marriage license. Paano mo masasabing ikinasal ako sa'yo? Kasal na kami sa batas ni Gabriel, at ako. Hindi. Paano mo ko tinitignan ng ganyan? Paano mo ko itinatrato parang kaaway? Nilalabanan mo ko ng ganito? Hoy, Paulo. Paulo, ayos ka lang ba? Clara, hanggang kailan mo to gagawin? Ang dami mo ng ginulong problema dati. Laging tinitiis ni Paulo yun para sa'yo. Paano mo nagawa to ngayon? Anong itsura niya dahil dito? Sofia, ikaw ang huling dapat magsabi niyan. Clara, sabihin mo, hindi totoo ang lahat ng ito. Paolo, alamin mo ang lugar mo. Asawa ko na si Clara ngayon. Magpakita ka ng respeto. Saan siya pupunta? Para kanino siya pupunta? Wala kang pakialam dyan. Gabriel, ikaw pala. Sinamantala mo ang sitwasyon, di ba? Di mo ba alam na akin siya? Paulo, sasabihin ko sa'yo isa pang beses. Tapos na tayo. Tapos na ang lahat. Tapos na ang lahat. Pasensya na, Clara. Hindi ko alam ang tungkol sa nakaraan mo. Kung alam ko lang, hindi ko sana dinala ka rito. Sa family dinner na ito, hindi tayo mananatili. Tara na. Diretso na tayo kay Lola. Tara na. Paulo, magkasama tayo magpakailanman, hindi ba? Siyempre. Imposible. Hindi ako iiwan ni Clara. Sabi niya, magkasama tayo magpakailanman. Hoy, Paulo, saan ka pupunta? Ang babaeng yan, napakaiba-iba ng isip. Hindi yan dapat habulin. Nakalimutan mo na ba? Dapat ay ipapakilala mo ako bilang Ginang Reyes ngayong araw. At dadalhin mo ako para makilala ang pamilya mo. Umalis ka sa harap ko. Lola. Ito si ang aking asawa. Clara. Kumusta, Lola? Kilala kita, anak ko. Gabriel, noong bata pa siya, madalas niyang ikwento tungkol sa iyo. Baka kaya, nagkakamali si Lola de la Cruz sa akin sa taong gusto ni Gabriel? Gabriel, sa buhay na ito, isang malaking swerte na makasama ang taong mahal mo. Napakasuwerteng tao ka. Dapat mong pahalagahan siya. Mabuti ang pakikitungo mo sa dalagang ito. Naiintindihan mo ba? Lola. Opo. Nakakapanatag iyon ng aking kalooban. Well, Lola. Dapat na kaming umalis. Si.
Tara na. Salamat sa pagpunta mo rito kasama ko para bisitahin si Lola. Okay lang. Ang nangyayari kasi, akala ni Lola de la Cruz, ako yung gusto mo. Okay lang ba yon? Okay lang. Basta't panatag ang loob ni Lola. Kasi yung taong yon. Ikaw, Talagang hindi ko alam na tito ka pala ni Paolo. hindi ko rin alam na matagal ka ng nobya ni Paolo. Kung alam ko lang, hindi ko hahayaang magdusa ka ng ganoon. Ikaw, ano ang nararamdaman mo sa kanya ngayon? Tapos na yon? CJ, itatago ko kung nasaan ka. Bago ang art exhibition, hindi ko hahayaang gambalain ka ulit ni Paolo. Imposible. Hindi ako iiwan ni Clara. Ginang Lim, Ginoong Palmer, nasaan ang mga gamit ni Clara? Sino ang nagpahintulot sa'yo na hawakan ang mga yon? itinapon lahat ni Binibining Garcia. Sinubukan kong pigilan siya pero ayaw niyang makinig. Ginoong Palmer, Lumabas ka. Clara, Handa na kami. 3, 2, 1. pasensya na. Paolo, ako ang iyong tunay na asawa. Bakit patuloy kang nag-iisip kay Clara? Ano ba ang kulang sa akin kumpara sa kanya? Pinakasalan kita para tulungan kang umiwas sa isang arranged marriage. Ang asawa ko ay si Clara pa rin at siya lamang. Paolo, hindi ako pwedeng umupo lang dito at walang gawin. Ginoong Palmer, lahat ng bakas ni Binibining Santos ay natakpan na ng grupo ni Gabriel. Wala kaming mahanap. Magpatuloy lang sa paghahanap. Opo, sir. Paolo, ito, kumain ka ng sopas na ginseng. Kung patuloy kang iinom ng ganyan, masisira ang kalusugan mo. Alam kong nasasaktan ka, pero kailangan mong magpatuloy sa buhay. Kumain ka ng sopas, painitin mo ang tiyan mo, para gumanda ang pakiramdam mo at masolusyonan ang mga problema. Lumabas ka. Tara na.
Si. Pero kailangan mong ubusin ang sinabawang ginawa ko bago kita payagang umalis. Ang sabaw na ito, ilang oras ko yan ginawa. Para lang mapanatag ang loob ko. Heto. Ang init. Paolo. Clara, bumalik ka na. Alam ko na. Mahal mo pa rin ako. Gaano man kagaling si Clara noon, nasa nakaraan na siya ngayon. Si Paolo at ako opisyal ng ikinasal. Mahal niya ako nang higit pa sa pagmamahal niya kay Clara noon. Paolo, kagabi, ikaw at ako. Unang beses ko yon, pero sa'yo, gusto ko. Lumabas ka. Lumabas ka. Anong sinabi mo? Paolo, kahit anong mangyari, sa'yo na ako ngayon. At saka, anong kulang sa akin kumpara kay Clara? Alam mong hindi kayang tiisin ni Clara ang kahit kaunting dumi. Sinadya mo ba ito? Para paghiwalayin tayo? Pero kasama na kita sa loob ng napakaraming taon. Paolo, asawa mo na ako ngayon. At saka, natupad na natin ang kasal natin. Paolo, saan ka pupunta? Hahanapin mo na naman si Clara, di ba? Huwag kang aalis. Paolo, ganoon ba ako kasuklam-suklam sa'yo? Ang asawa ko ay si Clara at si Clara lang. Ginang Lim, Ano po? iempake ang mga gamit ni Sofia at ilabas. Dito. Binibining Garcia, pakiusap. Ginoong de la Cruz, nahanap na namin ang bakas ni Binibining Santos. Sunod na opyon ay isang obra ng umuusbong na pintor, si Binibining Santos, pinamagatang Rebirth. Ito ba ay talagang ipininta ng isang baguhan? Iyan ay talagang hindi kapanipaniwala. Oh, Ang panimulang tawad para sa Rebirth ay $100,000. Magsimula na ang pagtatawad. Ang pinakamataas na tawad ay magkakaroon ng pagkakataong makilala at makausap si Binibining Clara Santos. 120,000. 150,000. $10,000,000. 10,000,000? Nababaliw na ba siya? Ito ay isang ipininta ng isang baguhan. Paano ito nagkakahalaga ng 10,000,000? May karagdagang tawad pa ba? Sasagutin ko ang lahat ng tawad. Ito ay isang ipininta ng isang baguhan. Nababaliw ka ba? Sino ba yung lalaking iyon? Malamang ay sobra-sobra ang perang pamburn niya. Ito. Ang pinturang Rebirth ay mapupunta sa ginong ito.
Pagkatapos ng pagbabayad, ang ginong ito ay maaaring magpatuloy upang makilala ang pintor, si Binibining Santos. Binibining Santos, ang iyong pinturang Rebirth ay binili sa mataas na halaga ni Ginoong de la Cruz. Ayon sa mga patakaran ng subasta, ang pinakamataas na tawad ay may karapatang makipagpalitan ng pribado sa manlilikha. Si Ginoong de la Cruz ay humiling ng isang pagpupulong sa silid-pulungan. Kung ayaw mong pumunta, maaari kitang tumanggi para sa'yo. Okay lang. May mga bagay. Kailangan kong harapin ng mag-isa. Clara, naalala mo pa ba noong lindol? Sabi ng lahat, wala ka ng pag-asa. Sinubukan nilang pigilan ako. Pero alam kong naghihintay ka sa akin. At nakita kita. Clara, Pwedeng magkaroon ng aftershock anumang minuto. Kailangan na nating umalis. umalis ka sa harap ko. At noong nasa eskwelahan pa tayo, wala akong pera. Nakipagkasundo ako sa'yo gamit ang tansa ng soda. At agad-agad kang pumayag. Nangako tayo na magkasama habang buhay. Ako, si Paulo, ay nangangakong protektahan si Clara sa buong buhay ko. Ginoong Palmer, ano ang kinalaman ng lahat ng iyon sa akin? Wala tayong sertipiko ng kasal. Hindi pa nga tayo kilala ng publiko bilang mag-asawa. Noong mawala ang baby, binitawan ko na. Paulo, hindi ko kailanman itinanggi ang pagmamahal mo sa akin noong bata pa tayo. Pero dahil mismo nakita ko kung paano mo ako minahal, mas lalo akong nakakatiyak na ang pagmamahal mo ay wala na. Ang pagmamahal mo ay wala na. Clara, Hindi ako nagbago. Palagi kitang minahal. Ako lang, hindi malinaw na nakita ang sariling puso. ikaw ba at si Sofia nagkatuluyan? Nagkamali lang ako sa kanya. Para sa'yo. Hindi ka kailanman nagmalasakit sa nararamdaman ko. Ang inaalagaan mo lang ay kung kaya mong kontrolin ang lahat. Kung kaya mong magkaroon ng pareho ang tinatawag na puting liwanag ng buwan at pulang tuldok. Hindi. Hindi iyon totoo. Clara, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hayaan mo ba ko sa'yo? Ben, pakiusap. Ben. Maaari mo akong saktan. Maaari mo akong sigawan. Basta, maaari bang hindi ka maging masyadong kalmado sa akin? Paolo, hindi kita kinamumuhian. Pero hindi na kita minamahal. Clara, Clara, panahon na.
Clara, Giniginaw ka ba? Umuulan sa labas. Okay lang ako. Tara na. Clara, hindi na talaga ako minamahal. Kung kayang panatilihin ka ni Clara sa pamamagitan ng anak, kaya ko rin. Talagang hindi ko kayang mawala ang lahat ng ito. Ano pang ginagawa mo rito? Paolo, magkakaanak tayo. Tingnan mo. Isang beses lang at nabuntis ka na. Nasaan ang medical report mula sa ospital? Ipakita mo sa akin. Ako, wala pa akong pagkakataon na pumunta sa ospital. Pero ang mga pregnancy test ay palaging tama. E di samahan kita. Ngayon na. Hindi ako pupunta, Paolo. Paolo, hindi ka ba naniniwala sa akin? Paolo? Ginoong Palmer. Ginang Reyes. Ay hindi buntis. Ano? Ano? Dapat nagkamali ka. Pero malinaw na buntis ako. Paolo, natatakot lang talaga akong mawala ka. Buong araw mo siyang hinahanap si Clara. Ako, Akala mo makukulong mo ako sa pekeng pagbubuntis. Ikaw at ang iyong karumal-dumal na mga paraan? Nakakadiri sa akin. Paolo! Anong lakas ng loob mong sabihin yan sa akin? Isinuko ko ang kasal ko para sa'yo. Nagtaksil ako sa mga magulang ko para sa'yo. Matagal nang umalis si Clara. Bakit hindi mo lang tingnan ako? Dahil hindi siya katulad mo. Hindi siya gagawa ng ganitong mababang paraan. Ang divorce papers. Ipapadala sa'yo bukas. Paolo! Huwag mong tingnan yan, Paolo. Huwag! Paolo. Bukas, dadalhin ako ni Paolo para kumuha ng marriage license namin. Ikaw lang ay isang ayaw na. Itinapong asawa, hindi ka na niya mahal. Ang pagkatao mo ay isang biro. Clara, kaya ang kasal mo kay Paolo ay peke pala talaga. At ako pa ang tinawag mong kabit? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Pumayag na si Paolo na kumuha ng marriage license kasama ko. Sa loob ng 5 araw, palalayasin ka niya. Dadalhin ako sa Civil Affairs Bureau at gagawin akong legal niyang asawa. Mula ngayon, ako na ang magiging legal na asawa ni Paolo. Ikaw ang kabit! Ikaw ang nagpadala ng lahat ng ito sa kanya? Noong nawalan siya ng anak, ito ang ipinadala mo sa kanya? Oo, ipinadala ko na sila. Siya ang hindi nagpapaalis sa iyo. Gusto ko lang malaman niya kung gaano kalala ang pagkatalo niya. Paano ako naging bulag? Nang mawalan siya ng sanggol, nagdaan siya sa lahat ng iyon ng mag-isa. Ang araw ng pagkalaglag, maraming beses niya akong tinawagan. At ang natanggap niya lang ay ang aking kawalang pake. Nang mawalan siya ng aming anak, akala ko, sinubukan lang niyang bigyan ng hirap si Sofia. Mayroon siyang hematoma sa matris at ako ay abala sa pagharap sa Sofia na pumipilit sa akin na magpakasal. Umalis ka sa harap ko. Magpakailanman. Huwag mo na akong muling makita. Tama ka. Natalo nga ako. Pero hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay.
Sofia, bilang ang ibang babae, hindi ka rin mananalo. Hindi. Hindi ako natalo. Clara, sa tingin mo ba ay masaya ang buhay mo ngayon? Kung ako ay malungkot, hindi ka rin magiging masaya. Papanagutin kita. Clara, anong kailangan kong gawin? Para bumalik ka sa akin? Simula ngayon, isang magandang bagay lang ang kailangan nating tandaan tungkol sa isa't isa. Isulat mo, tingnan natin kung sino ang mas mabait sa isa't isa. Siya. Ngayong araw, habang gumagawa ako ng sabaw, nadali ko nang hindi sinasadya ang daliri ko. Nag-alala ng sobra si Paolo. Gusto niya akong dalhin sa ospital. Hindi niya na nga inintindi ang trabaho niya. Noong nagkakaroon ako at sumasakit ang puson ko, ginawa niya ako ng brown sugar water, hinilot ang tiyan ko, at ipinatong pa ang mga malamig kong paa sa mismong tiyan niya, kahit na masakit din ang tiyan niya. Giniginaw ka ba? Sabi ni Paulo, aalagaan niya ako habang buhay. Sabi niya, kung iwan niya man ako, kakain siya ng ice cream hanggang magdugo ang tiyan niya at mamatay siya. Kakain siya ng ice cream hanggang magdugo ang tiyan niya at mamatay siya. Clara. Hintayin mo ako. Clara, alam kong nandyan ka. Nangako ako sa iyo minsan. Kung maghihiwalay man tayo balang araw, kakain ako ng ice cream hanggang magdugo ang tiyan ko at mamatay ako. Clara, mahal kita. Paolo, ang bait-bait mo sa akin. Paano kung isang araw ay ayaw mo na sa akin? Anong gagawin ko noon? Mahal kita. Aalagaan kita habang buhay. Clara, kung isang araw ay ayaw ko na sa'yo, kakain ako ng ice cream hanggang magdugo ang tiyan ko at mamatay ako. Clara, mahal kita. Hindi mo pwedeng sabihin ang mga ganyang bagay. Clara, mahal kita. Ako, si Paulo, ang magiging tagapagtanggol ni Clara habang buhay. Clara, mahal kita. Clara. Mahal kita, Clara. Mahal kita. Ang mga pagbabago'y pumapatig sa dating pusong mainit, ngunit sinasabi mong madaling mabago ang isang matandang puso. Sabihin mo sa akin, ang mga taong tunay na nagmamahalan ba ay talagang nakakalimutan ng isa't isa at nagpaparating? Clara. Mahal kita. Magpatuloy ka sa paglakad. Huwag mo siyang patawarin. Clara. Mahal kita. Clara, ako. May nag-collapse. Bilis! Bilis! May lumang sugat siya sa binti. Kung magpapatuloy ito, lalo lang itong lalala. Buhatin ninyo siya ng dahan-dahan. Paolo, ang ilang mga bagay, kapag nawala, ay hindi na maibabalik pa. Ayos ka lang ba? Tapos na yun sa nakaraan.
Bukas na ang opisyal na pagbubukas ng art exhibition. Kailangan kong maghanda. Narinig namin, Binibining Santos. Ang unang painting mo pagkatapos mong umuwi ay naibenta ng 10 milyon at may isang tao na nag-overbid sa lahat para makuha ito. Oo, Binibining Santos. Ano ang tema ng iyong exhibition ngayon? Ito ay tinatawag na The Web. Clara, tingnan natin kung gaano katatagal ang kayabangan mo. Binibining Santos, iniulat kayo bilang isang homewrecker na may kinalaman sa CEO ng Ang Pamilya Reyes sa kasal ni na Paulo Reyes. Ang kanyang legal na asawa ay nag-post ng kanilang marriage certificate bilang ebidensya. Paano mo ito ipapaliwanag? Ang tunay na asawa ay nag-post pa ng marriage certificate, kaya pala naibenta ng 10 milyon. Yun pala, siya ang kabit. Eksakto. Binibining Santos, kahapon, may nakita ang isang lalaki na lumuhod at nagpahayag ng pag-ibig sa iyo. Siya ba ang lalaking niligawan mo? Siya ba ang niligawan mo? Okay ka lang ba? Mga kasama, pakiusap, huwag magtanong nang hindi na ugnay sa art exhibition. Tungkol naman sa mga chismis online, walang katotohanan ang mga iyon. Para sa mga susunod na hakbang, ipapasa ko na ito sa aking abogado. Magpapadala ng cease and desist letter. Huwag kang mag-alala. May ebidensya ako. Gusto lang gumulo ni Sofia, di ba? E di hayaan natin siyang gumulo. Tapos na ang palabas ng komedyante. Oras na para magising. Magtiwala ka sa akin. Kaya kong harapin ito ng mag-isa. Sige. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako para sa iyo palagi. Kami ni Paulo ay talagang nagkaroon ng relasyon. Pero, siya ang unang nanloko sa akin para kay Binibining Garcia. Gumamit siya ng peking marriage certificate para lokohin ako. Hindi mo kailangang magpakakalmado. Sabihin ko sa'yo, 3 taon na ang nakalipas. Hindi pa rin ako makalimutan ni Paulo. Ang puso niya ay mananatiling nasa akin. Isang salita lang mula sa akin, tatakbo siya papunta sa akin. Pipigilan niya ang kasal ko para sa akin. Binilhan pa niya ako ng villa. Sabi niya, dadalawin niya ako linggo-linggo. Ganyan ang mga lalaki. Laging gusto nila ang hindi nila makukuha. Kaya ikaw, hindi mo ako kailanman matatalo. Kami lang niya ay nagkaroon ng seremonya ng kasal. Hindi kami legal na ikinasal. Sa loob ng 5 araw, gagamitin ko ang anniversary ng kasal namin at isang trip para makita ang Aurora bilang dahilan para makuha ang marriage license kasama ka. Peke rin pala ang marriage certificate. Napakasamang tao nito. Ang buong timeline at chain of evidence ay ilalagay lahat online. Kami ni Paulo ay hindi kailanman nagkaroon ng legal na kasal. Nagkasabwat silang dalawa para lokohin ang nararamdaman ko. Kaya paano ako naging nakialam? Hindi ba tama? Binibining Garcia? Iyan si Sofia Garcia, yung nag-post online na nag-aangking legal na asawa. Anong ginagawa niya sa art exhibition ni Binibining Santos? Nagselos ba ang kabit kay Binibining Santos, kaya sinusubukan niyang baliktarin ang istorya dito? Clara, anong lakas ng loob mong i-record ako? Wala kang hiya. So hindi direkta, inaamin mo, hindi ba? Ako, Nakakadiri. Sapat ng masama ang madaya sa pag-aasawa. At ngayong tapos na, ikaw, ang kabit. Sinisiraan mo pa rin siya. Tingnan ninyo, mga kasama, ang CEO ng grupo ng mga Reyes ang mismong naglabas ng video. Ang pag-aasawa ko kay Sofia ay sa pilitang usapan simula pa lang. Hindi ko siya minahal. Nakuha niya ang lahat ng ito. Sa pamamagitan ng kasuklam-suklam na paraan, sa pamamagitan nito, formal kong ipinahahayag na walang saysay ang pag-aasawang ito. Clara? Pasensya na. Gusto kong samantalahin ang pagkakataong ito para ipahayag ang aking pagsisisi sa lahat online at ang pagmamahal ko para sa iyo. Hindi ko mababawi ang sakit na aking nagawa noon. Sana lang maibawi ko ito sa buong buhay ko sa iyo. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ang apology statement ni Paulo ay agad na umakyat sa trending list. Mandurugas siya, nandaya na, ngayon nakikipaggulo pa sa kanyang kabit, at ngayon nagpapanggap na tapat. Sino ang may gusto ng pagmamahal niya? Oo nga, para kanino ba siya nagpapakitang gilas? Bagay silang dalawa ni Sofia. Totoo, totoo, totoo. Manloloko, ang kapal ng mukha niyang pumunta rito sa eksibisyon at hayagan tayong ginugulo? Napakasama, walang hiya. Umalis ka. Umalis ka.
Umalis ka. Umalis ka. Clara, ikaw ang sumira ng pagsasama namin. Magbabayad ka rin para dito. Ang tema ng eksibisyong ito ay ang sapot. Madalas sabihin ng mga tao na ang kanilang mga ina, ang kanilang mga asawa ay nagiging hysterical sa loob ng pamilya pero walang nagtatanong kung ano ang tunay na dahilan na nagtutulak sa kanila hanggang sa mabaliw. Bawat larawan dito ngayon ay nagkukwento tungkol sa isang babae na nakikipaglaban at nabubuhay sa loob ng sapot na ito. At gusto kong patunayan sa lahat na ang sapot na ito ay hindi imposibleng sirain. Ang pagtakas sa pagkakakulong, iyon. Ang tunay na kahulugan ng ang sapot. Huwag mo akong sunduin. Magpapa-opera si Lola sa ospital ngayon. Dapat kang manatili kasama niya. Ito ang mga materyales ng proyekto para sa grupo ng mga Reyes. Nasa USB drive ang lahat ng datos. Asawa ka ni Paolo, di ba? Paano mo naisipang ibenta ang mga materyales sa kalaban niya? Hindi ito peke, di ba? Ayaw ko sa kanila. Ngayon, ganap na akong nawasak. Gusto kong pagdusahin si Paolo at si Clara. Ito ang babaeng pinakamahal ni Paolo. Gawin mo sa kanya ang anumang gusto mo. Ang pinakamahal niya, noon kung hindi dahil sa napinilit niya ang mga santos sa isang sulok. Hindi sana nagpakamatay ang asawa ko. Gusto kong maramdaman niya ang sakit ng mawala ng pinakamahal niya. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Tulong! Tulungan mo ako! Sino ka? Nasaan ako? Huwag mo na akong istorbohin. Ikaw ang babaeng minahal ni Paolo sa loob ng 7 taon. Wala kaming kinalaman ni Paolo sa isa't isa. Basta't ikaw ay isang taong mahal niya, ayos na yon. Pahihirapan ko siya. Hindi naman ako mahal ni Paolo. Kahit mamatay ako, hindi siya malulungkot. Matagumpay ang operasyon ni Ginang de la Cruz, pero kailangan niya ng maraming pahinga pagkatapos. CJ, Ginoong De La Cruz, natuklasan lang namin na wala ng kontak si Binibining Santos. Sinubaybayan namin ang kanyang telepono. Nasa isang bodega sa gilid ng bayan at nalaman din namin ang mga Santos, katunggali ng grupo ng mga Reyes, at si Sofia Garcia. At, ay nagkikita ng palihim. padalhan mo ako ng lokasyon mo. CJ. Ginoong Reyes, ang pangunahing proyekto ng grupo ng mga Reyes ay naibunyag sa mga Santos. Nalaman namin na si Sofia ito. Dalhin mo ako sa kanya. Hahaha. Anong lakas ng loob mo para bumalik? Ako ang iyong legal na asawa. Bakit naman hindi? Ang ating pag-aasawa ay isang plano mula pa sa simula. Nagpaimbestiga ako tungkol dito. Walang nagpilit sa iyo sa pag-aasawang ito. At ngayon, may lakas ka pa ng loob na sirain ang pangalan ni Clara online? Anong karapatan mo para bumalik? Umalis ka. Paulo, anong karapatan mo para tumayo dito at magpanggap na tapat? Ang tanging dahilan kung bakit ako nakapag-asawa sa iyo ay dahil kayo ni Clara ay may peking sertipiko ng kasal. Tama ba? Pwede kitang pakasalan. Hindi ba't dahil nakakuha ka ng peke na marriage certificate? Kasama siya? Hemp. Ganun mo ba siya kamahal? Pumunta ka lang dito ngayon para magtanong tungkol sa mga chismis tungkol sa kanya? Ang mga dokumento ng grupo ng mga Reyes ay naibenta na sa mga Sullivan. At wala ka man lang naitanong tungkol doon. Para sa akin, pwede kang gumanti kung paano mo man gusto. Pero wag mo siyang gagalawin. Huli na. Nasa isang lugar si Clara na hindi mo siya mahahanap. Na nagbabayad para sa iyo ngayon. Kung maglakas loob kang hawakan siya, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Bitawan mo ako! Impyerno? Matagal na akong namumuhay sa impyerno. Salamat sa iyo at kay Clara. Hindi ba ikaw ang pinakamahalaga sa kanya? Sige, kung gayon, sisiguraduhin kong mawawala siya sa iyo magpakailanman. Nasa mga kamay ni Liam siya ngayon. Nag-e-enjoy. Naglakas loob kang ibigay siya kay Liam? Baliw ka.
Tama. Walang sino man sa inyo ang makakatakas ng madali. Kanina lang namin nakuha ang balita, 10:00 ng gabi. Ang grupo ng mga Reyes ay nahack ang core data ng kanilang bagong teknolohiya. Nalantad na ang impormasyon. Ang kanilang bid sa ilang araw ay malamang na masayang na. Inaasahang babagsak ang stock market bukas. Dalhin mo siya sa ibang bansa at ipagbili. Gusto kong iwanan si Paolo nang walang-wala. Opo, sir. Bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Wala akong kinalaman kay Paolo. Huwag mo akong hawakan. Bitawan mo ako. Sino ka? Aray! Ang braso ko. Clara, huwag kang matakot. Iuwi kita. Patayin sila. Clara, huwag kang matakot. Nandito ako. Gabriel, salamat. Sa pagitan natin. Hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin. Gusto mo ng mansanas? Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Pero ang mga araw na kasama ko si Gabriel ay unti-unting nagpawala sa sakit na naramdaman ko noon. Gabriel, gusto mo bang marinig ang kwento ko kay Paolo? Kung gusto mong magkwento, nandito ako para makinig. Nakilala ko si Paolo noong high school. Magkaklase kami. Nag-aaway noon ang mga magulang ko at maghihiwalay. Lagi siyang nandyan para sa akin. Nang yumanig ang lindol, sinukuan na ako ng mga magulang ko. Pero siya, hindi. Pwedeng magkaroon ng aftershock anumang minuto. Umalis ka na dyan! Tumabi ka. Lumabas ka! Bilis. Akala ko, magkahawak kamay tayong lalakad habang buhay. Pero hindi ko inakala na noong college, magkakaroon siya ng emotional affair. Paolo, Ano? manood tayo ng sine sa susunod na linggo. Pasensya na, Clara. May plano na ako kasama si Sofia sa susunod na linggo. Gusto raw niyang manood ng pagsikat ng araw. Ay, oo nga pala. Binigyan ako ni Sofia ng kopya ng Dune na wala ng stock at mahilig din siya sa Interstellar. Nag-usap kami ng buong gabi. Paolo, sino si Sofia? Pero pinili pa rin niya ako. Ang hindi ko inasahan ay pagkatapos naming ikasal, puro kasinungalingan lang pala ang lahat. 3 taon na kaming kasal, ngayon ko lang nalaman na hindi pa rin siya tumigil sa pakikipagkita kay Sofia, kahit ang marriage certificate namin ay peke pala. Saan mo nakuha ang marriage certificate na ito? Sa tingin ko dapat kang tumawag sa pulis para malaman kung na-scam ka. Tumigil ka sa pagtawag. Nasa meeting ako. Paolo, sino yon? Samantala, ako ay nakahiga sa malamig na operating table. Hindi naman nakakasakal ang anestesya tulad ng sakit ng puso. Nang ako ay dumudugo ng malala, si Paolo ay pumunta para asikasuhin ang ultimatum ni Sofia na pakasalan siya at ako pa ang sinabihan niyang walang awa. Clara, nasa panganib si Sofia. Kailangan kong tulungan siya. Nandyan si Ginang Lim. Siya ang mag-aalaga sa'yo. Okay? Yan ang buong kwento namin.
Clara, hindi kasalanan ng masaktan. Hindi mo kailangang hayaan ang sinuman. Naikulong ka sa nakaraan. Gabriel, bakit ang bait-bait mo sa akin? Tapos, gusto mo bang makinig tungkol sa nakaraan ko? Clara, sa totoo lang, matagal na kitang kilala. Siguro, mas maaga pa kay Paolo. Noong bata pa ako, sa probinsya ako pinalaki ng lola ko. Noong high school na lang, ako ay isinama pabalik sa pamilya de la Cruz. Pero hindi ako gusto ng mga de la Cruz. At itinakwil ako ng mga kaklase ko. Oy. Oy. Ayos ka lang ba? Heto, kunin mo ang payong na ito. Hanggang sa, isang maulang araw, isang babae, ay binigyan ako ng payong. Clara, malamang hindi mo na ako naalala. Dahil, ikaw ay palaging naging isang mabait na tao. Maaaring isa lamang itong simpleng kabutihan, ngunit para sa akin. Ito ang tanging ilaw ko. Hoy, ikaw dyan sa ulan. Ikaw ba yung nasa tindahan ng siopaw na walang pera? Sagot ko na yan. Ay, hindi, okay lang yan. Sige na, tanggapin mo na. Noon, hindi ako makahingi ng pera sa mga de la Cruz. Kaya araw-araw akong nagugutom. Ikaw pala yon, ikaw ang araw-araw na nagdadala sa akin ng siopaw. At ikaw, ang nagpatuloy sa akin. Pagkaraan, narinig ko na may boyfriend ka na, kaya umalis ako ng bansa. Kaya ikaw pala yon. Clara, ikaw ang ambisyon ko sa buhay. Paolo, hindi mo magagawa ito sa akin. Mag-asawa tayo, hindi ba? Mag-asawa? Paolo. Paolo. Noong ginawa mo ang mga iyon kay Clara, bakit hindi mo naisip na mag-asawa tayo? Karapat-dapat sa kanya iyon. Sinira ni Clara ang buhay ko. Sisirahin ko rin ang kanya. Sa natitira mong buhay, nasa mental hospital ka at sa bilangguan. Hindi, Paolo. Hindi mo magagawa ito sa akin. Paolo. Watson, tulungan mo akong gumawa ng kontrata. Ilipat ang 60% ng mga shares ng grupo ng mga Reyes kay Clara. Clara, kasama mo na akong nakilala ang lola ko. Ang kontrata ng ating kasal ay malapit nang mag-expire. Gusto kong ako ang tumayo sa tabi mo para makita ang mundo kasama ka. Kahit gaano kahirap ang nakaraan o gaano kalayo ang hinaharap. Gusto kong hawakan ang kamay mo at maglakad kasama ka. Pwede bang? Bigyan mo ako ng pagkakataon. Gabriel, kung uulan ngayon, sasagutin ko ng oo. Pasensya na, Clara. Masyado akong nagmadali. Ipikit mo ang mga mata mo. Gabriel, umuulan na. Pumapayag ako. Clara, pasensya na. Kasalanan ko kaya nakidnap ka. Ito ang 60% ng shares ng grupo ng mga Reyes.
Inilipat ko na lahat sa pangalan mo. Ann, ito lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Gabriel, ilipat mo ang lahat ng shares na ito sa isang pundo laban sa karahasan sa tahanan para sa kababaihan. CJ. Anong gusto mong hapunin? Ako na ang magluluto. Adobong spare ribs at hipon na may halong longjing tea. CJ. Magkasama tayo magpakailanman. Lalibot natin ang buong mundo. Clara, pagkatapos ng graduation, magsama na tayong mamuhay. Para maalagaan kita ng mabuti. Oo, magkasama tayo magpakailanman. Lalibot natin ang buong mundo. Bakit ka tumatawa? Bakit ka tumatawa? Gabriel, alam mo ba kung ano ang unang impresyon ko sa'yo noong nasa Paris tayo? Ano ba yon? Isang iskolar na may bahid ng isang rebelde. Paulo, tayo na lang magkasama habang buhay. Paolo, anong karapatan mong apihin siya? Nakalimutan mo na ba na siya ang paborito mong babae? Nangako ka sa kanya. Na magkasama kayong dalawa habang buhay. Paano mo siya nagawang pagtaksilan?